Yeah. So yung mga sindikato po sa loob, yung nasabi po ng ating Senate President, yung mga drug dealers sa loob po ng piitan ho natin na pinomonitor rin nila, kumukuha sila ng mga information at intelligence para po matukoy nila kung sino-sino ho yun. At that time po, ang POGO was still active. No? So may mga POGO activities pa ho at that time na minomonitor ho nila. No? So yun po yung mga high-profile cases na minomonitor po ng DOJ, kaya kailangan ho nila ng confidential funds. No? Pero but for 2026, hindi na ho ganun kalaki ang ibinigay po ng Senado. Mr. President, gusto ko po sanang paniwalaan yung pagdadahilan na yun eh. Kaya lang nahihirapan po ako, pasensya na kayo. Para hanapin po natin yung nawawalang mga sabungero na yung ay itinapon sa lawa ng Taal Lake. Nakuha naman natin yung mga buto ng palaka yata, Mr. President. 1.5 billion confidential funds. Yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging ang opisina ng Vice President, huwag niyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President, maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako eh. Nakita ko po kasi, tingnan po ninyo yung Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa akin po, ito'y napaka-importanting opisina, Mr. President. Alternative Dispute Resolution. Kung ito po ay mabibigyan ng impetus, kung ito po ay bibigyan nyo ng atensyon, at hindi mamaliitin ang opisinang ito, bago pa ito ma-ripen into a case, kung talagang ganap na matitrain ng mga tao na nandito sa opisinang ito, napakalaki po ng igiginhawa ng ating justice system. Sipin ninyo, hindi matutuloy ang dispute. Napakarami ang ating maiiwasan. Pati resources ng government, makukonserve natin. Isip-isipin po ninyo. 2025 GAA, 160 million. 2026 net, 160 million pa rin. HGAB, 160 million pa rin. Mr. President, pati ba naman tayo, 160 million pa rin. Nakakawawa naman itong opisinang ito. Minumukay ko sana, Mr. President, kahit hindi pa panahon ng amendment, sa tamang panahon po siguro, tapyasin na lang po natin itong confidential fund ng Office of the Secretary na 729, hatiin natin. Ibalik natin sa 364.8 million. Yung 365 million ilagay po natin sa Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa ganun po kahit na 500 million lang. Lumakas ang loob po ng mga kawani rito. Huwag po nating mamaliitin ito, Mr. President. Malaking bagay po ito. Kung tayo po'y naniniwala ng mga Pilipino ay hindi naman palaaway talaga at ang mamahalan, dito lamang po, Mr. Secretary of Justice, na acting ka pa lang yata. Bakit hanggang ngayon acting ka pa lang? You're not supposed to answer that. It's addressed to the sponsor. Opo, hindi pa ho siya nako-confirm, Mr. President. So, acting but with the full-fledged powers of the Secretary, Mr. President. Well, Mr. President, just to be fair lang ho, noong 2025, ang kanilang confidential funds is 34 million. Ang nagdagdag po ay Kongreso. Hindi ho sila ang nagdagdag. So, at that time, noong 2025, I assume na yung mga legislators nakita na
marami silang hinahawakan na kaso, marami ho silang hinahawakan na investigation, so dinagdagan po ng Kongreso at that time. And this year naman po, if you break down the 729, 500 million of those will go to the Witness Protection Program, no? Kasi nga, and ongoing to, alam naman ho natin, ang dami ho nag-a-apply sa Witness Protection Program at marami ho dito sa mga nag-a-apply ay mayroong direktang information, direktang impormasyon kung sino-sino po yung mga sangkot dito sa flood control issue. So, kaya rin po nag-request ho silang dagdagan. So, ito naman po ay meron mga justification sa pagdagdag, depende ho sa situation. At ini-evaluate naman po ng committee pag nagre-request sila. In fact, kaya sinabi ho namin na hindi ho pwedeng bumalik to sa dating bilyones. No? Magre-request lang ng reasonable amount depending on the task ahead in 2026. Oo nga po, Mr. President. So, kung kayo po'y pumapayag, total 364.8 million naman sila sa ITSGAB. Ibalik na lang natin doon para po yung kalahati, kaya ng aking pong pinapanukala, ibigay po natin sa opisina ng Office for Alternative Dispute Resolution. Magiging 500 million o 600, halos 500 million po siguro, Mr. President, Mr. Sponsor, kayo na po ang chairman ng Committee on Finance, baka sakali pong, para po lumakas ang loob naman ng opisinang ito na talagang makatulong po sa pagre-resolve ng mga disputes ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa Mongkahi, Senator Marcoleta. Alam ko isa sa mga advocacy niyo is itong alternative dispute resolution. Tama ho kayo na ang Pilipino po mapagmahal, no? At ayaw ho natin ng gulo at away. At yan po ay isa sa mga layunin po ng alternative dispute resolution na mag-ayos nilang at mapag-usapan po yung kanilang disputes. At pag-aaralan ho namin yung inyong mungkahi at nakita ko na maganda ang direksyon kaya titignan ho namin kung how do we improve the budgets of the Alternative Dispute Resolution Office. Parang nakikita ko po at nararamdaman, pumapayag po kayo, Mr. Sponsor. Basta kayo po nag-suggest, Salamat po ako na ano ho yan, mahalaga ho yan. Salamat po. At saka pinaalala po nyo sa akin na naman yung WPP. Ayaw ko na po sanang puntahan yun. Pinaalala po ninyo, wala po ako magagawa. Pasensya na po. Ito si Secretary ho kasi. No? So, kasi alam naman po ninyo na nung nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nagtalo na naman po roon eh. Dahil po ipinipilit po ng Prosecutor General na isa pong mahalagang requirement nga raw po ng restitution para po ang isang aplikante ay maproseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating, Mr. President. Sapagkat ako po bilang isang abogado, naiintindihan ko po yung batas eh. Hindi po akong pinakamagaling na abogado. Siguro po ako'y karaniwan lang abogado. Ngunit, sa akin pong pagkakaalam, kapag hindi po nakalagay sa batas, huwag po nating ipipilit. Kahit ano po ang sabihin ninyo, General Prosecutor Padulyon, hindi po niyo ako mapapaniwala. Sa totoo lang. Ngayon, kung aaminin niyo ngayon sa pagdinig na ito, na tama ako at kayo ay mali, maihinto na po ang pag-uusap dito. Kung hindi, aabot po tayo hanggang madaling araw. Attention na po, Mr. President, nabanggit ko yung, di ko na babanggitin yung nabanggit ko. No? Napakahirap sagutin kung hindi ko naman banggitin yun. Pero, Mr. President, nakikinig po ang DOJ, nakikinig po ang Prosecutor General at narinig ko po nung kayo po ay nagkaroon ng debate nung Blue Ribbon hearing at nakikita ko po yung inyong punto, sila rin po nakikita inyong punto at ito po ay kasama sa kanilang pag-aaral rin po at
pinag-iisipan nila ho ito ng mabuti po at bibigyan ho tayo ng feedback later on. Kasi po, Mr. President, ang ini-invoke niya ron ay kahit na anong pilit ang gawin niya, kahit anong pamamaluktot at bending the law, hindi po mangyayari. Ang sinasabi po niya, Section 7 po ng Republic Act 6981. Ang sinasabi po roon, confidentiality of proceedings. Kasi tinatanong ko po nung panahon na yun, Mr. President, dahil nga pinipilit niya yung restitution, naalala ko, yung si Yusek Bernardo ay nabigyan ng temporary or provisional admission. So tinanong ko sa kanya, so nag-restitute ba ito? Kasi sinasabi niya, ay confidential po yun. Saan ka naman nakakita ng sagot na gano'n? Hindi po pwede yun. Gusto ba ni General Secretary Padulyon, Mr. President, babasahin ko sa kanya, lahat ng indispensable requirements and even the additional requirements kung paano po mapoproseso ang aplikasyon. Ngayon, kung ito po madali lang ang gusto ko sabihin eh. Lahat naman po tayo nagkakamali. Hindi naman tayo sigurado sa lahat ng sinasabi natin. Talaga po ang tao ay nagkakamali. Yun ang pagiging tao. If he has the honor to at least amend himself, sabihin niya lang na ay pagkamali ko po yun. Tatanggapin mo na po yan eh. Hihinto na po ako rito. At hindi na natin pag-uusapan ng WPP kahit kailan. Mr. President, alam ko naman po yung stance ng ating kasamang Senator Marcoleta at narinig ko nga yung inyong debate ng Blue Ribbon hearing. Very clear naman po sa akin ang inyong posisyon. Nasabi po ni Prosecutor General yung posisyon ng ehensya at para sa akin very clear rin, may basehan rin. At pero tingin ko baka mahirap ma-resolve ba ito ngayon dito, no? Kasi this is a difference of opinion and understanding. Ang suggestion ko ho ay bigyan ho natin ng panahon ang DOJ na pag-isipan mabuti ito, magmuni-muni. Nakikita ko naman ho pag sila ho pinag-iisip man, nagmuni-muni, bumabalik ho sila dito para magbigay ho ng kanilang komento o ideya. At hindi inaamin rin ho nila yung kanilang pag-a-adjust. No? For example nga, itong confidential funds, nung bumalik secretary, sabi niya nagkamali sila at kailangan itong pondo. So nakita ko naman yung ganun nilang ugali at hindi naman ho sila maninindigan kung mali ho talaga o talagang hindi tama po yung kanilang ginawa. No? At hayaan na lang ho natin bumalik ho sila sa kanilang dito po sa issue na ito. Ang DOJ po, Mr. President, is the government's principal law agency. It serves as a counsel at the same time a prosecutor. Napaka-importante po nun eh. Ngayon, ang ating Prosecutor General will offer an opinion. His opinion will not even matter. We talk about the clear and unmistakable provision of the law. Wala pong sinasabing restitution. Para mag-invento po kayo ng restitution is a requirement under a memorandum of blah, blah, blah. Hindi po pwede yun. Because as a lawyer, we always say, the spring cannot rise higher than its source. The very source, Mr. President, is the law itself. Hindi po pwedeng memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They should not be misled and mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo ay magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi. And you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun. Maraming salamat po, Madam President. Thank you to Senator Marcoleta and now here po ang inyong saloobin at I'm sure that the DOJ will
take note of this and reflect on your comments.